aming patrons, ang pag-ibig mo Yahweh ay hindi mo mangyari. Nakataran mo walang kapantay. Ito'y laging saliwa, bawat umagang, nakapatod mo yung napakadakila. Si Yahweh ay sa akin at sa kanya ako'y magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umasa sa kanya. Siya pinakamagandang ang buong at ang umasa sa ating kaligtasan. Si Yahweh ang may so tayo umasa, tayo lumapit sa nagbibigay ng ating kaligtasan at patuloy na to preserve, patuloy na makalaw sa atin sa lahat ng mga tayo paglapit, kasi sa atin natin ang ating mga puso, hindi na matapos, hindi na upos yung grasya habang ng ating Panginoon.
tumatak sa iyo. Patuloy ka namin hanapin sa aming mga buhay. Patuloy kami lumakad na may kabanatan at pag-iwanan sa iyo, Diyos. Maraming salamat po sa namin nararanasan ang lahat. Sa namin natatanggap lahat, Panginoon. Kaya ang kalapad-dapat namin ang mga buhay sa iyo. Maraming salamat po. Patuloy ka namin sasabihin sa oras sa iyo. Ang panalangin, namin para sa iyo sa mga
Sa'yo lamang, O Diyos. Lahat ng iyong aming nakuha ko nila ay para lamang sa iyo. Tuwing na dinatas, lahat ng ito. Tuwing na binabalik, sa salamat, pupuri, dahil nalalaman ka. Maraming salamat po sa aming Panginoon Jesus. Tayo po sabi ng lahat na tayo po na kaya. Sound. Amen. Yan po na lang para sa bawat isa. Po. Pwede ba mo? Pwede ba mo muna tayo lahat? Hindi na lang kung yung bata dito. So, maganda mga tatwa. Yan, tatwa ka po yung mga bago, yung mga bago pula. Yan, pwede po silang kumayo. Ayun. Sige po, siya naman muna. Ano pong pangalan nila? Reka Ram. Ano daw? Reka. Nathan? Reka. Reka. Ayan. Sige pa narinig yun nga ako doon na naging siya. Si brother po ako isa? Jaya. Jaya. Babay lang po kayo sa aming sinilang. Ano po yung pangalan? Yeah. So, sana hindi ito yung una, hindi ko muli yung pagpunta nyo. Sana makasama namin kayo sa ating panuntahan sa ating Panginoon. So, sa oras na ito, nagpasalamat po tayo kahit isa na lang dahil kung kaya pa po sa 10 minutes, salita ng Diyos, meron po bang nais magbigay ng kapulihan sa ating Diyos sa kanilang mga pagluto? Yes, meron po bang nais mag-testify? Yan, si Pastor. Okay, puri ng Panginoon at mapagpalang umaga at salamat Panginoon na muli ay tayo ay narito. Ano po, actually tayo wala na sa duty. Ano po, kaya parang nagana na ako. So ako po ay nagpapasalamat sa pag-iingat ng Panginoon sa aking project na pinanggalingan. Ano po, sabi nga nakakalungkot man pero may panahon talaga na hindi naman natin yung building. Ano? Sabi nga nung amo namin, kung ayaw mong umalis dito, bumili ka ng unit. Hindi natin kaya. Ano po? So patapos yung tapos na yung namin, ginagawa. So ako po ay dalawa pinagpipilian. So yung Mindanao, sabi niya, medyo malayo pa. Kaya siguro, i-deploy muna kita ay dirang Bulacan o kaya dito sa subway sa Valenzuela. Kaya salamat po sa Panginoon, hindi niya ako nilayo. Ano po? Pero ganun pa man ay malayo na rin. No? At ako po nagpapasalamat sa 6 na taon ng pag-iingat ng Panginoon sa akin, sa aking trabaho na yan.
Kasi po pandemic pa na dyan ako eh. Kumbaga yan na yung pinagay sa atin ni Lord gawain. Sabi ko nga po, siguro sa bagong project ko, bago yung aming manager, panibagong pakikisama na naman, panibagong mukha ang makakasama ko, siguro po ay matatagalan akong mag-adjust. Matatagalan akong mag-adjust. So, una, magkaiba yung ating paniniwala. Alam ko naman po sa buhay na talagang minamadali kasi dapat 30 tapos siya. Kaya sabi nga medyo mahigpit kasi hapon yung nag-power lang kami. Hapon yung ahawak sa amin. Sabi nga ng mamo ko, sanay ka pala sa minahan, sabi ko sanay ko ako sa sabi sa magkakit. So sabi niya, sige, pwede ka doon sa buhay para hindi ka mapakante. Salamat sa Panginoon na yun nga po sinasabi ko, kapag ikaw ay nawala sa isang trabaho, ay may ipapalit ang Diyos naman. Natagal ko po ng hirap sa high-rise duty. At yung po ang aking panalangin, sabi ko, Lord, kung aalisin ko ako dito, bigyan mo ako ng medyo maganda-ganda project. Salamat sa Panginoon. Sana na, yun na yung binigay ng Panginoon na project sa akin hanggang magpitiro tayo. Tagal-tagal pa yan. Kasi 53 pa lang ako, may 7 taon pa ako sa engineering business. Kaya salamat sa Panginoon, pag-iingat niya. At hanggang sa mga susunod na mga taon, sabi namin, siguro ngayong mga papasok na buwan, medyo mag-a-adjust muna ako kasi hindi ko pa masyadong yung manager namin. At baka magpapag ako ng sabi ng akin at malalaman naman yan kasi nasa dito ko lagi. At salamat sa Panginoon, hindi na pinabayaan. Malayo ako sa church nito. Salamat sa Panginoon. Kahit paano, pinilig ng Diyos yung aming panalangin. Kung maaari, sabi ng Panginoon, sabi nga, di ba ang Panginoon, sabi niya, ang Panginoon sa Kristo, kung maaari Ama, ay layo mo sa akin ang saro ng paghihirap. Hindi na panalangin ko. Kung maaari, ay huwag akong ilayo dito. But, sabi ng Panginoon, masunod ang kalooban mo, hindi ang kalooban natin. Laging kalooban ng Diyos ang ating susunod. At magkailanit, huwag natin kalimutan ang pagdalo sa pagpipito. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Yeah. Bumabay ko kayo basta. Kasi lang, meron pa rin nais pabili ng salamat sa ating Diyos. 5 minutes. Wala. Mga bago po ba? Kasi likas, di ba? Wala. So, kung wala na po, wala po eh. Kasi, sa akin kasi, ganyan din po, di ba ang hirap ng buhay lately? Sa akin din, mawawalan, hindi ka rin mawawalan trabaho, nilipat daw kami. Pero sa akin, kasi sure yun eh, hindi ko mawawalan pa rin ng trabaho. So, hanggang October na lang kami, pero hindi ko naman siya inaano, wala akong pangamba doon. Kasi yung Panginoon naman, yung ibigay sa akin ng lahat. Hindi ko rin pipilitin sa sarili ko magtrabaho. Inuuna ko lagi yung Panginoon para sa akin. So, yun na lang, kahit kung mga katrabaho ko ito, ano ba lang siya, grabe sinabi na una, hanggang December 21 na lang yung account natin, ganyan. Matagal pa yun. Tapos hanggang October 21 na lang. Tapos, parang sabi ko, parang, ang hirap doon kasi dito kami, mga 3 linggo kami hahanapan ng trabaho para namin kita. Hindi ba masaya, hindi ba, ako na, ano talaga, sige, pasok. Kung anong ibigay ni Lord, kung mawalan man, may benefit naman ng kahit konti yun, tapos hindi nakakapa ng trabaho. Hindi na naman, pagkadasal natin lagi yung trabaho na hahanapin natin kasi yun yung, sa totoo lang, yun yung contributor sa pananampalataya natin. Kung yung trabaho, mga tatapuan natin, hindi man tayo makapagsimba, diba, kahit malaki sahod, mauubusin yung pera natin kasi hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Kasi hindi tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. So, yun. Yung panalangin ko na lagi, Lord, kung bigyan mo ako ng trabaho yan, alam ko maano na siya, magaan na siya. Kasi alam mo kung ano yung priority mo muna. So,
paghahanap ng trabaho, alam ko mahirap din siya. Pero, ano yun, may mga trabaho na kaalam sa akin. Lalo na kung hihiling tayo ng Lord, ito yung gusto ko sana trabaho. Pero alam mo yung, ano yung una ko, so bigyan mo ka ng materials, bigyan mo ka ng nararata sa akin. Para mas magamit ko kung ano muna ako, bilang Kristiyano, bago maging trabahador, di ba? Ganun muna. So, yun lang pinapapasalamat ko sa Diyos na hindi naman din ako masyadong hindi din ako makapag-splurge katulad ng mga dati namin buhay. Simula yung matay ko, wala na ako ng ganang magbibili masyado. So, parang hindi ko naman na iniintindi yun na wala na akong pera sa ganitong bagay. Pero hindi ko din masyadong, hindi ako anxious na kung wala akong trabaho, makapagod ako, yun. At binibigay ko lang yung the best ko sa bawat araw. Kasi Lord na yung bahalang magbigay. Kasi, ama naman natin siya eh. Yung mga masasamang ama nga, diba? Yung mga politiko nga, sobra-sobra yung pagbibigay nila sa anak nila. Kami ba yung mabuting tatay, mabuting ama? So, alam niya kung ano yung mga anak. So, kung wala na po, ayan, kung wala natin ang sarili sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pasalamatan ko natin ang Panginoon. Panalangin, nakapasalamat yung sa pagpapala ng Diyos. Sobra-sobrang yung pagpapala sa amin. Kaya, Lord, marapat na ang Panginoon. Pagpulihan ka namin na ikaw lang ang Panginoon na tumanggap ng lahat ng pagpupuli. Dahil ikaw, Panginoon, ang because, Panginoon, bakit mo kami pinagpapala, ikaw mabuting Diyos. Kaya namin, Panginoon, sa bawat araw na aming mga buhay, Lord, sa tuwing na inaalalayan mo kami, Panginoon, pinagpapala ang awa, pag-ubay, ang aming nararanasan, na kahit hindi natin sabihin sa ulahan, O Diyos, na kapag sa aming buhay, nararamdaman namin ito, O Diyos. Alam yung katapatan ng Panginoon, kabutihan, ay susunod sa amin kung ikaw ang aming uunahin, O Diyos. Papasalamat kami sa lahat na pinagalaw sa aming buhay, pagpapala, material na bagay, Panginoon, ang aming health, Panginoon, patuloy na ikaw ang mabay sa mga ito, O Diyos. Padala namin, Panginoon, na marami na pang bagay na ipagkakalaw sa amin, marami pang pagsubok ang darating, ngunit kasama ka namin, O Diyos. Lahat ng nangyayari sa amin, Panginoon, maging patutuwa sa iyo, na patuloy na ikilos ang aming Diyos, hindi man namin matarok, Panginoon, ang anong plano, pero alam namin mabuti ito dahil mabuti ka. Tuloy na ihanda mo ang aming puso sa pakikinig ng aming kaluluwa, sa iyong salita, Panginoon, na ikaw ang tuloy na lipo sa amin, ng mga ilang ito, tuloy na magamit sa aming mga buhay, tuloy na magamit ka, O Diyos, na ilang ilang bagay, karapat-dapat, kung ikaw namin. Nabili namin ang lahat ng sasalamat, pagpuli sa iyo sa mga ng aming Panginoon Jesus, tayo mo sa lahat na Amen. So, sa pag-gaming nyo na yun, isip mo natin lahat. Ito may pagkain po sa likod, dahan-dahan lang po, tapos panagpilin mo natin malinis na. Nandiyan yung basuran sa baba. Ayan. So, kung naantok ka, may gabi po sa likod. May Bible po, may nakamalaki may Bible. Nakinig po lang ang salita ng Diyos. Nagawa ko po sa brother niya, ibang kaya ang salita ng Diyos. Praise God, at tuloy po maraming salamat sa Diyos, no? So, umagang ito, muli na lang po tayo ng kita-kita, mga kapatid, at hindi po ito aksidente na tayo po ay nandito, nakaupo, no, mga kapatid. Ito po ay kaloob pa ng Diyos na tayo magsama-sama at ang pribilehiyo na tayo magpuri, sumamba sa kanyang banal na pangalan, at sumamba sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid, no? At muli po, gusto ko ipagpasalamat sa Diyos lahat ng kapurihan. Gusto ko lang ipagpasalamat kagabi. Meron kaming prayer meeting. Every Saturday may prayer meeting po kami with Pastor Ben and si Robert, Jihan, and Lapus family. Ako siya. So yun po, napag-usapan namin, konting sharing lang. So napag-usapan lang namin bakit may mga taong sa hirap ng buhay, no, na suicide, so napag-usapan namin kahapon, no? So sa madaling salita, bakit tayo mag-suicide, no? So, pero
nangyayari sa ating paligid, no? Hindi ito sabihin kwento lang. May mga sa kahirapan, no? Meron hindi naman talagang mahirap, pero hindi nila alam kung paano, no, i-handle yung buhay nila. Kasi nga, merong mga bagay sa mundo na hindi natin kayang i-handle, which is Diyos lang ang pwede makapag-handle nito, mga kapatid, no? So, ang tatalakayin po natin, yun po yung topic namin na sa gabi. Bakit tayo mag-suicide o natin sayangin yung buhay natin? Bakit? Sabi nga natin, no? Kung tayo may buhay, kung tayo may lakas, no? Hindi yan dahilan, no? Kung tayo may buhay, may lakas, dumating yung malaking problema, may mga pagsubok, so hindi yan yung dahilan para tumigil tayo, no? Hindi yan ang dahilan para hindi natin hakbang yung ating mga paa. Hindi yan yung dahilan para huminto tayo, no? Sa paglilingkod sa Diyos. At hindi yan ang dahilan para hindi natin ang ating buhay. Bakit? Kasi nga, sabi nga, yung buhay mo, although ikaw ang nagmamanis yan, hindi yung pag-aari yan. Bigay ng Diyos sa iyan, mahirap sa'yo, alagaan mo, at sikapin ito ay maging makapuluhan. Yun lang po yung ating topic kagabi. So, maraming salamat sa Diyos, sa kanyang papuri pa. Salamat. At muli po ngayong umaga, topic po natin ngayon ay napakasimpleng verses lang po, mga kapatid. Ang Hebreo chapter 10 verse 25. Hebreo chapter 10 verse 25. No? Sabi dito, kita mo ba? Hebreo chapter 10 verse 25. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. No? Pag sinabi natin yung libro, chapter 10, verse 25, anong pumapasok sa isip natin? Bawal umaten sa church, period. No? So, tama po ba? Bawal umaten, bawal mag-cutting sa pagtitipon-tipon. So, yun po yung mindset ng verse na ito, mga kapatid. No? Bago po tayo mag-umpisa, bago po natin talakayin yung topic natin, no? Mga kapatid, no? Ihanda natin yung ating mga pusong isipan. Kung meron po tayong cellphone, hanggat maaari, i-off na natin. Kung meron tayong papel, lapis, isulat natin yung mga verse and chapters na ating maririnig, mga kapatid. No? Bago po tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Ama, maraming salamat sa biyaya. Maraming salamat, Panginoon, na sa araw na ito, sa lugar na ito, kayo ang aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. Maraming salamat, Panginoon, yung kalakasan namin sa kabila ng mga pagsubok, magulong mundo, sa kabila ng mga problema, maruming relasyon, makasalanan na ating nagagawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo kami nagpapatuloy. Maraming salamat sa kapatawaran. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pananaluho upang kami maging ganap sa iyong pananaharapan, Panginoon. Sa umagang ito, dalangin namin na pakalinisin niyo ang aming mga puso at isipan upang lahat ng aming mga gagawin, pagsamba, pag-offer, ay maging katanggap-tanggap sa iyong pananaharapan. Sa iyo, pagpurin ba? Salamat sa pangalan ng anak mo sa Kristo Jesus. Amen. Yun po, mga kapatid, no? Ang topic natin, Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin namin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na yung pagdating ng ating Panginoon. No? Sinabi natin Hebrew 10:25, bawal umabsent. Pero may apat na salitang binitawan sa verse na ito na hindi natin namamalayan, na napakabigat na binitawan, mga kapatid. Hindi lang basta pag-absent, no? Ang sabi dito, huwag kaliligtaan. Pangalawa, may kwento. May gumagawa na nito kahit nung unang mga Kristiyano pa, mga kapatid. No? Binabalaan tayo. No? Meron ang gumawa nito, pinabayaan nila yung kanilang pananampalataya, pinabayaan nila yung pagtitipon. Na gusto tayong bigyan ng warning na huwag natin gawin sa panahon ngayon. Next, ang sabi, magpalakasan. Bakit tayo nandito? Hindi para magkismisan, hindi para masiraan, kundi magpalakasan sa Espiritu, no? Mga kapatid.
Yan po yung purpose natin. And meron pong warning sa huli. Sabi dito, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na yung pagdating ng Panginoon. No? Itong Hebrew 10:25, hindi po ito request mga kapatid ng sabi ng Diyos. Anak, brother, sister, kung meron kayong dahil sana yung schedule ko, isama nyo, no, mga kapatid. Hindi pa sabi. Hindi yun request, no? Hindi yun optional na kung saan, kung meron lang tayong time, doon tayo magtitipon-tipon. No? Sino po yung gustong emphasize ng verse na to? Ang sabi dito, hindi optional, kundi ito'y ating responsibility bilang Kristiyano. Ito'y utos. Huwag, di ba? Huwag. Kasama na sa huwag kang papatay. No? Kasama na sa huwag kang magnanakaw. Pero napakasimple, huwag kang magtitipon. Huwag mong kalilimutan yung pagtitipon. Napasama siya doon. Bakit? Mga kapatid, ganoon ka-importante yung pagtitipon na ating ginagawa para tayo'y magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating buhay ng Diyos, mga kapatid. Huwag kaliligtaan, sabi. Huwag kalilimutan. Bakit? No? Dahil dapat unahin natin ang Diyos. No? Unahin natin ang Diyos, mga kapatid. Hindi siya optional. Obligado tayong unahin ng Diyos. Napakaraming versikulo sa Biblia. Umiisa-isahin natin. Bigyan natin ng isa. Mateo chapter 6 verse 33. Ang sabi doon, ngunit, sabi higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added. No? Dadagdag na lang. No? Sino uunahin natin? Trabaho? No? Sino uunahin natin? Career? Hindi masama yan, mga kapatid, pero may prioridad ng tao. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No? And all things shall be added. Lahat ng bagay, idadagdag na lang. Kaya nga yung mga naglilingkod sa Diyos, hindi yan mawawalan, hindi yan masisiro, mga kapatid. Pansinin ninyo, kung sino pa yung mapera at mayaman, sila pa yung may kakulangan sa buhay. Amen? Hindi basihan ng pera, dahil hindi tayo nakalisign dito, mga kapatid. Ang pera ay napakahalaga, ang karir ay napakahalaga. Pero kung ito ay magiging substitute natin bilang Diyos sa buhay natin, ito ang magpapahamak sa ating sarili. Ito yung magpapahamak sa ating buhay. Hindi lang buhay literal, hindi lang buhay sekular, kundi buhay Kristiyano, no, mga kapatid? Spiritually, makapatay tayo. Kaya dapat sikapin natin, pagising natin sa umaga, tayo ba'y nakalulugod sa Diyos? Yung gagawin ba natin, yung plano natin, ito ba'y nakalulugod sa Diyos o hindi? Nagiging priority ba natin ng Diyos o hindi? O secondary na lang ng Diyos, no, mga kapatid? So, ganun po ang gustong ipahiwatig ng ating topic na yung gawin, mga kapatid. Bakit? Sabi doon, palakasin ang isa't isa. Kung tayo po'y nagtitipon, dapat magpalakasan tayo. Palakasin ang isa't isa. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 29, pinapalakas niya ang mga napapagod at ang mga nanghihina. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. So kaya po tayo pinagtitipon-tipon ng Diyos, mga kapatid. Dahil may posibilidad, napakalaking posibilidad sa isang tao tayo manghina. No? Kaya sabi ng ating Panginoon, magpalakasan kayo. Pinapalakas niya ang mga napapagod, yung mga nagtitiwala sa Diyos, yung mga bagay na kanilang mga minimiti, no? Hindi yan mawawala sa kanila, mga kapatid. No? Uunahin natin ang Diyos. Mga pagod sa trabaho, no? Lahat naman tayo nagtatrabaho. Pagod, no? Sa karamdaman, sakit. Kaya nga dapat magpalakasan tayo, palakasin natin ang isa't isa. Yung bawat meeting ng mga Kristiyano,
Pag meron kayo ng kasalubong, pagpasok ng pintuan, gabayan nyo, no? Mga kapatid, gano'n ng mga Kristiyano. Dapat tayo nagsasama-sama, gamayan. Huwag tayo mga balat sibuyas, o Kristiyano, kumusta? No? Gano'n, magpalakasan tayo. Huwag tayong mahiya, nandito tayo hindi para sa ating sarili. Nandito tayo para itaas ang Diyos, hindi para itaas ang ating sarili, mga kapatid. Sabi ito, at yung mga dati ng mahina, kayang palakasin sa pagtitipon-tipon. Ganun po yung benepisyo ng pagtitipon-tipon sa loob ng iglesia, mga kapatid. Hindi magsasabi ang Diyos, talilimutan yung pagtitipon-tipon na walang dahilan. Napakatalino ng Diyos, no, mga kapatid. Parang sabi siya ng walang dahilan. Although malinit, no? Mas malamig sa ball. Pero sa biyaya ng Diyos, mas pinili natin ang lugar na ito dahil nandito ang presensya ng Diyos. Sabi nga, 2 o 3 nagtitipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Marami pa tayo sa 5, marami pa tayo sa 10. Kaya sa oras na ito, 100% ang biyaya ng Diyos nasa harapan natin, nasa kalagitnaan natin, mga kapatid. No? So, ganun po yung plano ng Diyos. Pero ang mindset ng tao, kung minsan, lihis. No? Iba. Sasabihin ng tao, okay lang naman kahit hindi magsimba, basta may Diyos. Hindi na bago yan, maririnig at maririnig mo talaga yan. Marami namang linggo. Next week, may linggo pa naman. No? Huwag mo kong husgahan. So yun nga yung mindset ng tao. Iba sa mindset ng Diyos. Ganon sila katamad. Ganon sila binulag ng sanlibutan. Sino ba yung Diyos ng sanlibutan? Si Satanas. No? Ganon tayo dinadaya. Marami pa ng linggo. Marami akong labahan. No? Kung may opportunity magsipa, bakit ko mag-overtime? Sa trabaho. I-ukol mo na yung buhay mo doon, no? Kung meron kang pagkakataon na magtipon sa loob ng iglesia, gawin mo na. Bakit? Kinabukasan, hindi mo na hawak ang buhay mo. Walang sino man ang mangyayari kung anong mangyayari bukas. Kaya yung plano mo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yan. May mga nagplano, kinabukasan, gusto nila maraming gawin. May mga nagplano, marami silang ganito, gusto nilang umiko sa palad nila. Pero dumating yung punto, kinabukasan wala na silang buhay. Hindi nila kayang gawin yung pinagawin nila. Pero sabi nga, hanggat may pagkakataon, ipukul natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. No, mga kapatid? Huwag tayong basta-basta na katatamaran natin yung pagtitipon. Kung kaya natin umaten ng mga malalayong mga gathering, no? Minsan, 3 days, ilang araw tayo, kaya natin, mga kapatid, nakakapagbiyahe tayo ng malayo. Pero pagdating ng linggo, optional na lang. No? Napakalapit na lang. Pero may pagkakataon na tatamarin pa rin tayo. Mga kapatid. Sabi dito, ang mindset ng tao, ay linggo pa, huwag ko kong husgahan. No? May Diyos naman ako, kahit hindi ako magsimpa, okay lang. Kahit hindi ako magtipon, okay lang. Mga kapatid, i-apply kaya natin yan sa totoong buhay. Sabihin mo sa asawa ko, mahal kita. Pero hindi ako uuwi ng bahay. Sa palagay niyo, napatunayan niyo na mahal niyo yung asawa ninyo, hindi ka umuwi sa bahay ninyo. Hindi. Sasabihin mo sa anak mo, mahal kita, gagawin kong lahat. Pero ayaw mo suplayan yung pangailangan ng anak mo. No? Napatunayan mo ba sa anak mo na mahal mo siya? Hindi. Bakit? Dahil bukong bibig lang yung pagmamahal mo. No? Maraming mga relasyon na sisira. Lack of communication. Lack of time. Minsan, hindi na lang. Wala nang time talaga. So, ganun din po ang Diyos, mga kapatid. No? Kung tayo sasabihin natin may Diyos tayo, dapat bubungan ng bibig natin at ito'y gagawin ng ating katawan, mga kapatid. Kung sasabihin mong mahal mo ang Diyos, hindi ka aatin ng pagtitipon-tipon, niloloko mo lang ang sarili mo. Kung mahal mo ang Diyos,
Kahit anong problema, pagsubok, may sakit, karamdaman, as long as kaya mong pumunta sa pagtitipon-tipon, iyapak mo na yung paang papunta doon. Bakit? No? Ang tanong bakit, no? Mayroon ba akong mapapala kung aatin ako ng pagtitipon-tipon? No? Kung meron akong trabaho linggo, may 30% plus, no? Kaya mong suplayan ng company ko ng pagsimba ko yung ibabayad sa akin ng company, no? Maraming kanyang tanong, no? So, maganda yun, no? Pero ang sagot, 100%, hindi kayang tumbasan ng kahit anong company, yung kayang ibigay ng Diyos sa bawat Kristiyano na nagtitipon-tipon sa kanyang pangalan, mga kapatid. Nauubos ang pera ng humpay niya. Kahit gaano malaking humpay niya, nauubos ang pera niyan. O, equitable PCI Bank. Diba? Mapera yan. Nasaan na? Wala na. Ngayon, video na. O, ganyan. So, ganun talaga yung pera ng bangko, pero nalulugi. No? Bangko matatag, mga nalugi. So, anong ibig sabihin? No? Walang ibang makapag-produce ng pangangailangan ng tao, kundi yung Diyos lang. No? Kahit gaano kalaki, kayaman ang company mo, wala pa yan sa 1/4 na kayang ibigay ng Diyos doon sa pangangailangan mo. Kung minsan napakasipag mo na, yung tamad na nanatili na regular, na ikaw na masipag, na nanatiling, review ba ng kontrata. Kung ganun kasakit yung katotohanan, mga kapatid. Sa trabaho natin, yung tamad, siya kayo nanatili, yung masisipag, yung tayo tatanggal, hindi na regular. So ganun po, mga kapatid, yung pangangailangan ng mundo na kayang ibigay sa atin, pero yung pangangailangan ng Diyos na kayang ibigay sa atin, hindi pa doon. May benepisyo ang pag-ate ng pagtitipon-tipon, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag ninyong kalilimutan. Sabi dito, benepisyo ng pagdalo ng gawain, Exodus chapter 23, verse 25. Nakuha na ba? Exodus, Old Testament, Exodus chapter 23, verse 25, ang sabi dito, sambahin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at pagpapalain niya ang inyong pagkain at inumin. Aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. No? Kumpleto. Sambahin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos at pagpapalain niya ang inyong pagkain at inumin. Aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. So may benefits, mga kapatid. Kaya ang lubong, sabi, huwag ninyong kalilimutan, huwag ninyong kalilimutan. Bakit? Dahil sa pagtitipon-tipon, nandun yung blessing na ibibigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Hindi man sobra-sobra, pero hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Kanino may benepisyo? Sa Diyos ba? Diyos ba yung may benefits? Di ba? Sa tao pa din, no? Sa tao pa rin. Sa tao pa rin ang lahat ng benepisyo, hindi sa Diyos. No? Kaya nga, kung magmamatigas ka pa, sasabihin mo sa sarili mo, bakit ako magsisimba? Pero mag-iisipin mo, para sa'yo pala yun. Kailangan ba ng Diyos ang pera mo? Hindi, yung pera nga ng Diyos yun eh. Binigay nga sa'yo. Yung lakas mo, hindi mo yan lakas. Pinahiram lang din sa'yo ng Diyos yan. Tapos sasabihin mo yung pagtitipon-tipon. Secondary na lang para sa akin lahat, mga kapatid. Malaking kalabastahan sa Diyos kung gagawin natin secondary ang paglilingkod, mga kapatid. Dahil sa lahat ng utos ng Diyos, hindi sa Kanya ang benepisyo, kundi sa ating makasalanan. Yung benepisyo na yon, hindi tayo dapat required doon, no? Dahil yung requirements ng Diyos para magbigay siya ng benepisyo, hindi tayo makakapasa. Ayaw ng Diyos ng makasalanan. Gusto niya banal. May banal ba kahit isa dito? May papasa kaya? Wala. Pero sa biyaya ng Diyos, no? Sa pagtanggap, sa dugo, pagkamatay niya, nagkaroon tayo ng karapatang maging banal, karapatang maging anak,
karapatang maligtas, at karapatan sa lahat ng benepisyong pwedeng ibigay sa Diyos, mga kapatid. Kaya ganoon ka-importante ang pagtitipon-tipon ng isang Kristiyano, ng bawat Kristiyano, mga kapatid. Huwag tayong basta-basta na lang na sasabihin natin ang pagtitipon-tipon ay napakasimpleng para ito'y ating dapat abusuhin. Huwag, mga kapatid. Dapat siguraduhin natin na kada linggo, kung may Sabado, at kung meron tayong mga gathering na dapat gawin, hanggat maaari, i-present natin ang ating mga sarili, mga kapatid, no? Sabi dito, laging tatandaan, no, na ang pagtalo, no, pag tatalo tayo o hindi sa gawain, hindi mag-benepisyo ang Diyos, kundi tayo. Bakit? Sabi nga, kung tayo umatin o hindi sa gawain ng Diyos, kung tayo hindi magtitipon, hindi tayo magpapalakasan, hindi tayo mag-aaral, hindi tayo susunod sa kanyang aral, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Mananatiling malakas ang Diyos. Ang Diyos hindi mababawasan ang kanyang kapangyarihan. Pero kung tayo is alam mong tama na hindi mo ginawa, nagkakasala tayo, mga kapatid. Kaya sikapin natin, walang mawawala sa Diyos, pero sa atin, napakalaki. Buong buhay natin mawawala. Kaya pagkaingatan natin, kaya habang naririnig natin yung salitang to, may pag-asa ang lahat, mga kapatid. Dapat tayo magtitipon-tipon. Laging tatandaan, dumalpaw, hindi, ang Diyos, mananatiling Diyos, hindi mababawasan ang kanyang kapangyarihan, at higit sa lahat, ang Diyos ay walang makapakantay, mga kapatid. Amen. So may babala. Ano yung babala doon, no, mga kapatid? Kasi nga, sabi natin, sabi ng Diyos, huwag natin kalilimutan, dahil nung unang panahon, may mga gumagawa na nito, ano pa, magpalakasan, so may warning. Ano sabi, lalo na ngayon, alam na natin na malapit na ang panahon ng Diyos o yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. So may warning po, mga kapatid, sa huli. Ano po yung warning ngayon, no? Basahin po natin yung Kawikaan chapter 1 verse 24 hanggang 28. Sabi dito, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang nakinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buong tayo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuyak pagka ang inyong takot ay dumating. Kapag ang inyong takot ay dumating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan dumating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin. Ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi ako masusumpungan. Yan po yung warning, mga kapatid. Na habang ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga payo, saway, lumingaw po tayo, mga kapatid. Huwag natin basta-basta, huwag natin pasinin yung salitang huwag, kalilimutan ang pagtitipon. Dahil darating at darating yung time, baka tayo'y naaaliw. At dumating yung mga pagsubok, problema. Ano ang sabi ng Diyos? Hindi ako sasagot. Akala ko tumawag sa'yo, hindi mo ako pinansin. Akala ko nagbigay ng warning, yung mga babala, hindi mo pinansin. Pag dumating ang mga kasamaan, pag dumating ang mga pagsubok, pag dumating yung mga sakuna sa buhay mo, hindi nyo ako mararamdaman o hindi nyo ako masusumpungan. Ipapaling ko ang aking paningin
Yan po yung warning na gusto niya sa atin, mga kapatid. Kaya hanggat maaari, habang tayo'y malakas, habang tayo may hininga, may talino, gamitin natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Napakaraming bagay na pwede natin gawin, no, mga kapatid. Dahil ang mundo natin, sadyang kumbaga masyado na mayaman ang mundo natin. No? Masyado nang advance. Kung noong unang panahon, araw-araw ang mga Kristiyano nasa templo. No? Araw-araw po mga kapatid, hindi lang linggo sila nagtasamba. Araw-araw sila. Pero sa habang ang panahon ay ang mundo natin ay habang payaman ang payaman, lahat ng mga bagay, high-tech na. So hindi na applicable na tayo araw-araw nasa loob na ng templo, no? Mga kapatid, may mga trabaho na tayo, magugutom na tayo, may mga responsibility na tayo. Ngayon, kung araw ng linggo, ibigay mo na sa Diyos, no, mga kapatid. Yan ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga. Hindi lang tayo magmamahal sa Diyos sa bibig, mahal natin ang ating Diyos sa bibig, pero malayo sa ating puso. Anong sabi ng Diyos? Niloloko nyo ang inyong mga sarili, mga kapatid. Dapat natin sambahin ang Diyos sa Espiritu katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu at siya ang katotohanan ng lahat ng bagay. Paano ba? Sasabihin natin, sige, sasamba ko sa Diyos. So, paano ba yung pinakamagandang paraan kung paano tayo magsamba sa Diyos? Kung linggo lang, paano kung linggo, talagang kailangan kung may gagawin talaga, no? So, paano? Yun, may mga tanong na ganyan, no? Sasabihin natin, talagang hindi ako pwede sa linggo. May mga pagkakataon talagang gano'n. Pero sabi dito, ang totoong pagsamba sa Diyos ay, sabi sa Roma chapter 12 verse 1, kaya mga kapatid, sabi, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y makikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong handog, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay na pagsamba ninyo sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagbibigay natin ng ating katawan, pag-offer natin ng ating katawan, isa sa pinakamataas na antas ng pagsamba, mga kapatid. Kaya, ang pagsamba, hindi lang linggo, kundi araw-araw. Spiritually, mga kapatid. Kahit wala tayo sa loob ng iglesia, kumiyahandog natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Kung ikaw nanay, gawin mo yung responsibility ng isang nanay bilang makatubod ka sa iyong anak, bilang mapalaki ang iyong mga anak. Kung ikaw tatay na nagtatrabaho, gawin mo yung lakas mo, no? Sa paglilingkod sa Diyos, pagtatrabaho. Kung ikaw estudyante, gawin mo yung buhay mo, ikukul mo yung buhay mo, no? Bilang maging mabuting estudyante. Dahil lahat ng bagay may katapusan, mga kapatid. Kung estudyante ka ngayon, ilang taon hindi ka na estudyante, kaya kung ano pa ngayon, gawin mo na kung ano pinaka-best mo. Kung nanay ka ngayon, darating ang panahon, yung anak mo, wala na yan sa puder mo. Kung tatay ka ngayon nagtatrabaho ka, darating ang punto, hindi mo na kaya magtrabaho. So, ganun po yung buhay ng tao. No? May limit. Kaya kung ano pa ngayon, kung anong estado mo sa buhay ngayon, mayaman ka, may pera ka, trabahador, negosyante, iukol mo yung buhay mo sa paggawa ng mabuti. Bilang handog, no? Sabi dito, isa yan sa mga, ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay na pagsamba sa inyong Diyos. Huwag ninyong sisirain. Huwag ninyong sisirain yung sarili natin. Huwag natin sisirain yung katawan natin. Ialay natin ito bilang handog na banal sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga ng mga tao, no? May mga tao na
pilit nilang sinisira yung sarili nila. Hindi nila na-appreciate yung buhay na binigay sa kanila. Tapos malalaman nila, huli na ang lahat. Doon pa lang sila maglilingkod sa Diyos. Pansinin ninyo, sino ba yung madalas maglingkod sa Diyos? Di ba yung naghihingalo na? Pumunta ka ng ospital. Kahit anong hili-hili niya, tatanggapin ng maghihingalo. Bakit? Kasi wala na silang choice. Yun na lang talaga. No? Pero nung malakas yan, anong gagawin yan? Magpapakabisi yan sa kabunduhan. No? Magpapakabisi yan sa kung saan sila masaya. Magpapakabisi yan kung saan yung kalooban nila masaya. No? Pero ang sabi, ang kalooban dapat ang Diyos ang masusunod sa bawat isa sa atin. Kung tayo lang masusunod, mapapahamak tayo mga kapatid. Ang plano ng tao ay iba sa plano ng Diyos. Kaya kung tayo po, habang malakas tayo, sabi nga, napakaiksi ng buhay, sasayangin pa ba natin? No? Sabi sa Biblia, ang buhay 70, 80, pag malusog ka, 90. Bakit natin sasayangin yung buhay natin? Ibigay natin yung time, effort, ialay natin yung ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. May pera, walang pera, maglingkod tayo sa Diyos. May sakit, walang sakit, maglingkod sa Diyos. Bakit? Dahil yun ang katugungan ng ating buhay. Doon tayo nag-exist. Yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ang maglingkod sa Diyos. Wala nang iba mga kapatid. Kaya nga sabi nga ng anak ko nung pag kami nag-prayer, sabi, dami ko may tanong yung mga tanong na ako, bakit ganito? Kasi nga marami siyang sabi ko, mahirap talaga paglilingkod sa Diyos, hindi biro. May mga pagsubok, may mga inaalaw ang ating Diyos na mga pagsubok sa buhay natin, pero dapat magpatuloy tayo, mga kapatid. Sabi nga, ang paglilingkod sa Diyos, hindi walang kalugian. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, patuloy tayo nag-iipon ng punto sa langit, mga kapatid. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, hindi tayo malulugi. Patuloy ang akyat ng buhay. Pag ito'y binuklat, no? Ano ba yung ginawa mo? Nabubuhay ka? No? Hindi tayo i-judge sa kung ano man plano natin. Hindi tayo i-judge sa kung ano yung mga pinag-aralan natin. Hindi tayo i-judge sa kung ano yung naipon natin, no? Mga kapatid. I-judge tayo ayon sa ating mga gawa. No? Kaya nga, ang manatili hanggang wakas, sabi, ay siya paliligtas, mga kapatid. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, sana po may mga bagay tayo na kung minsan hindi natin maintindihan, may mga bagay na sa buhay natin na hindi natin mag-gets, no? Pero sabi nga, ang buhay ng tao dapat nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong titingin sa tao. No? Ang tao nagkakasala yan, mga kapatid. Tumingin tayo sa ating Diyos na buhay. Dahil kung tayo titingin sa tao, makitisod lang tayo, mga kapatid. Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Bakit ganon? Tao yan, mga kapatid. Pero kung tayo naglilingkod, nagtitipon-tipon sa loob ng iglesia, sabi ang ating paningin, ang ating puso, ibigay natin sa ating Panginoong Jesucristo na siya nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen? Tayo ba'y manalangin? Ama, maraming salamat sa oras na ito. Maraming salamat sa biyaya. Maraming salamat sa salita. Maraming salamat sa buhay namin. Maraming salamat na sa kabila ng mga pagsubok, mga kahirapan, Panginoon, mga problema na aming buhay, Panginoon, kami nakatayo, hindi dahil sa kami ay malakas, kami ay nakatayo dahil sa iyong kabutihan,
Kami nagpapatuloy dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa bila ng aming mga pagkakasala, patuloy mo kaming pinoproteksyonan, patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon upang kami mabuhay ng maayos, Panginoon. At sa lugar na ito, sa oras na ito, dalangin namin na sa aming pag-uwi, dala namin ang iyong biyaya, dadalhin namin sa aming mga bahay, ang iyong salita, ang iyong biyaya, ang iyong proteksyon. Dadalhin namin ang iyong pangalan, at sa iyong biyaya kami magtatagumpay, at sa pagsamantala namin paghiwa-hiwalay na ang aming narinig, ang mga salita mo ay tumimo sa aming puso't isipan, at ito'y maayos sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo, ang papuri at pasalamat sa pangalan ng iyong anak, si Kristo Jesus. Amen. Amen. Wala po ang pag-isip ngayon na. So, ano naman po dapat ang prioridad natin bilang Kristyano, kahit sabihin natin na mahirap, Panginoon bibigay sa atin ng kalakasan para matupad naman. So, sa oras po ito, ibigay natin ito sa ating Diyos na may kagalakan, pagpapahalaga, sabagat tayo sa Panginoon ang mga bibigay na may dala. So, maraming po tayo ng bigay habang ngayon ay. Pagpaaral sa amin, Lord, ay hindi lang ang pera ang sa buhay, kundi pagbigay na pag-alay ng Panginoon kung ano tayo namin. Ay kagalakan ng Diyos. Maraming salamat po.
po, patuloy na labas sa akin lahat ng ito. Pagkalain mo ang mga salamin ko, pagkalain ko bawat isa sa mga aming Panginoon Jesus. Ito magsabi na, Amen. Bago po tayo tuloy ng tapos, so announcements po na ito din. Maraming salamat po sa aming mga punta. Makibasa ng salita ng Diyos. So, ganun pa rin po, sana makasama po kayo sa Saturday prayer day tuwing 6:30. Ano po tayo maglagay ng prayer request? Di ba meron po prayer request doon? Sige. Kung gusto nyo po, pwede kayo magsabi sa amin. May Facebook po kami, Living Christ Church. Pwede po kayo mag-follow, pwede kayo mag-PM doon kung may gusto po kayong prayer request. Tapos, kaya kung sino po nais na, kaya willing pong sumali sa ministry, pwede naman po kami kausapin. Yun na po, tapos, isasabi na mahalaga po, 4 weeks na lang, isang buwan na po, anniversary na po ng simbahan natin. Sana, tandaan po natin, maganda po ang lahat na makapunta, makibahagi, kasi 26 years na po yung simbahan natin. So, madami-dami na, madami-dami ng mga nangyari. Kung bago po tayo dito, ay bakit kayo malaman kung ano yung mga pinagdaanan natin. Yung mga taong yun. Kaya, meron pa po ang bagos bukod sa kanilang dalawa. Wala na po. So, ayun po, yung mga nakahabol po. Sige na po, habol. Pasok po ng mga alas 11. Pwede naman po. So, meron na po bang ibang announcements, Pastor? Okay po, so kung wala na, matawag po si Pastor Rodel sa ating hulikan. Amen. Amen. Awitin natin ang signature ng LCC, ang To God be the glory. Yes, hallelujah Lord. Puritin natin sa pamamagitan ng awitin. Pasalamatan natin dahil tayo po lahat ay napustos ng kanyang banal na Espiritu. Yes, hallelujah. presensya sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa katagumpayan ng aming gawain. Naramdaman namin ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kaya Panginoon, mabutlangit po ang aming kahalagahan. Buhanin po namin
ng bawat isa na nakarinig ng iyong salita ay magkaroon po ng tunay na diwa ng pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng panambahan. Dahil po namin Panginoon, na sa pamamagitan Panginoon ng himala, ang bawat isang narito ay ibinigay mo na po ang kanilang kahilingan ng siksik-lik-lik at umahaw. Ama namin Diyos sa mga bayan sa lahat, andito po niyong mana at naghihingi ng inyong patnubay sa pamamagitan po ng wala na dugo ng Panginoon Kristo upang ang lahat ng narito ay magtagumpay malayo sa katampunin at sa nakitang karamdaman. Maraming salamat po, Ama. Sa pamamagitan po nito, aming pong babaunin sa aming pagpuli ang lahat ng pagbiyaya at pagbabago. Basbasan po ninyo kami lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Anong tawag doon? Yan! Uy, stop nila po.